Ang bukas. Kailan ka pa lumaya? Magdadalawang linggo pa lang. Pagkalabas ko ng bilangguan, ikaw kaagad ang hinanap ko. Wala ka na pala sa dati mong tirahan doon sa Batangas. Pero salamat dahil natagpuan din kita dito sa Manila. Paano mo pala akong natuntun dito? Sino nagsabi sa iyo na dito ako nakatira? Hindi na mahalaga kung paano kita napuntahan dito. Ang gusto ko lang alamin ay kung totoo ang nabalitaan ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Totoo ba na may anak ako sa'yo? Bakit hindi ka makasagot? Samuel, kasi... Kung ganang totoo nga, bakit, Lucita? Bakit mo yun inilihim sa akin? Patawarin mo ako. Ayoko na kasing madagdagan pa ang mga alalahanin mo. Kaya pala minsan mo lang akong dinalaw doon sa Muntinlupa. At bigla ka na lang naglahong parang bula. Magulong-magulo kasi ang isip ko noon. Hindi ko alam ang aking gagawin, kaya patawarin mo ako. Nasaan ang anak ko? Gusto ko siyang makita. Mami! Sinuusap mo. Siya ba? Lucita? Siya ba ang anak ko? Oo. Siya si Noemi. Siya na nga ang anak mo. At ikinalulungkot ko dahil isinilang ko siyang may depresya sa pag-iisip. Hindi na importante kung sino pa siya. Sapat na sa aking makita ang aking anak. Noemi, anak. Ako ang iyong daddy. Talaga? Kau daddy ko? Oo, anak. Siya ang daddy mo. Halika, anak. Iyakapin mo ko. Daddy! Anak ko. Daddy! Ay? Bakit kaiyak, Daddy? Masaya lang ako, anak. Masaya ako dahil nagkita tayo. Ikaw, masaya ka rin ba? Masaya ako. Meron na ako, Daddy! Nasaan na si Mami? Dun banyo, ligo. Uy, kuya, may sabihin ako sa'yo. Punta dito, Daddy, kahapon. Paano naman mangyayari yun? Matagal nang patay si Daddy. Hindi. 4 na taon pa lang ako noon. Di ka pa sinisilang na mamatay siya. Hindi, buhay si Daddy. Yakap nga ako eh. Tanong pa kay Mami. Seryoso ka ba? O umiiral na naman yung pagkaabloy mo? Kaya kung ano-ano yung pinagsasabi mo. Randy? O anak, kanina ka pa ba? Karating ko lang ka. Ano ba yung sinasabi nitong si Noemi? Sino ba yung tinutukoy niyang daddy? Ay, halika rito sandali. Ha? Randy, ganito kasi yon ano. Nagpunta rito kahapon ng pinsang ko. Biniro niya si Noemi. At nagpanggap siyang daddy ng kapatid mo. Yon, ganon. Biro lang ba yun? Bakit paniwala si Noemi? Oh, para namang hindi mo alam ang kalagayan ng kapatid mo. Siyempre, madali siyang mauto at madali ring maniwala. Ewan ko, Mami. Pero mas kapani-paniwalang sinasabi ni Noemi kesa dyan sinasabi niyo. Tapatin niyo nga ako. Sino ba sa inyo nagsasabi ng totoo?
maniwala ka naman sa sinabi ng abnormal mong kapatid. Alam mo namang wala yung sasabing matino. Hindi lang gusto ko isipin eh. Pero iba talaga ang kutob ko. May nililihim sa atin si Mami. Kitang-kita ko yung reaksyon niya nang tanongin ko siya. Okay, sige. Sabihin na nga natin na may nililihim sa atin si Mami. Pero ano naman yun sa palagay mo? Hindi ko alam. Pero baka nga totoo yung sinasabi ni Noemi na pinuntahan siya ng kanyang ama. Ibig mong sabihin, hindi si Daddy yung tunay na ama ni Noemi? Oo, nangangahulugan lang yun na pinagtaksilan ni Mami si Daddy at si Noemi yung naging bunga ng kanyang kataksilan? Ganun na nga. At yan ang gusto kong alamin. Kung totoo nga ang aking hinala. May iniisip na akong paraan. Babalik na ako sa bahay at mamanman ko yung mga kinikilos ni Mami. At kung totoo nga na nagpunta doon yung ama ni Noemi, babalik at babalik siya doon. At yun ang aabangan ko. Salamat naman. Napatawad mo rin ako, anak. Hindi ko kasi kayo kayang tikisin eh. Kayo lang naman yung tumitikis sa akin. Nagkakamali ka, anak. Kung alam mo lang, ilang araw na akong hindi mapalagay dahil sa kaiisip sa'yo. Talaga lang ha. Ang sarap naman pakinggan, Mommy. Parang totoo. Pero totoo yun, anak. Mahal na mahal kita, pati na rin ang kuya mo. Mahal ko kayong lahat. Okay, hindi na ako makikipagtalo sa inyo. Pero sana naman, maramdaman ko na totoo yung mga sinasabi niyo. Bakit naman kasi nagsinungaling gabi? Sana sinabi mo na kay Randy ang buong katotohanan. Wala naman talaga akong intensyon na magsinungaling. Pero biglaan yung pangyayari, kaya hindi ko yun napaghandaan. Malalaman pa rin ni na Randy ang katotohanan. Hindi mo yung kayang itago habang buhay. At kapag nagkakaroon niya, malamang na isumpa ka ng dalawang mong anak. Napaghanda mo na bang posibilidad na yun? Yun nga matagal ko nang kinatatakutan eh. Ang buong akala ko natapos ng aking masamang panaginip. Pero mukhang ngayon palang nag-uumpisa ang aking bangungot. Pakiramdam ko nga, may bombang malapit nang sumabog sa aking harapan. Kaya nga habang maaga pa, ikaw na mismo magpasabog ng bombang yun. Baka sakaling maunawaan ka pa ng iyong mga anak. Ewan ko, Kuya Gaspar. Hindi ko alam kung kaya nga nila yung tanggapin. Kaya ko naman sabihin sa kanila na ibang ama ni Noemi. Pero alam ko masasaktan sila. Pero may isa pang mas masaklap na katotohanan. At yun ang hindi nila dapat malaman. May pangako ang bukas. Huwag mo na ngayon, Samuel. Sa ibang araw na lang. Sandali lang naman eh. Gusto ko lang ipasyal ang aking anak. Wrong timing ka kasi eh. Hindi po pwede ngayon dahil narito si Debbie. Day off kasi niya ngayon. Oo, problema ba yun? Di sabihin mo na sa kanya ang katotohanan. Hindi naman ganun kadali yun eh. Hindi ko nga alam kung paano ako mag-uumpisa. Kung nahihirapan ka, ako na lang magsasabi sa kanila. Pwede ba? Huwag ka nang makialam. Problema ko ito, Samuel.
Kaya ako rin ang dapat umayos nito. Sige na. Bukas ka na lang ulit tumawag, pwede? Debbie, kanina ka pa ba riyan? Narinig ko yung huli niyong sinabi. Ano po bang problema na dapat niyong ayusin? Yun. Wala yun. Huwag mong intindihin yun dahil hindi naman yun big deal. Okay, sige lang. Sasakyan kong kasinungalingan niyo. Pasasaan ba yan malalaman ko Hindi yung ko nga alam kung tinatago natatawag niyong yun. baho? Ha? May sinasabi ka? Wala, mami. Ang sabi ko, galingan niyo yung acting niyo para hindi kayo mahalata. O ano? Hindi pa ba tayo alis? Hindi nga pwede. Hindi pa pwede. Kasi hindi ko pwedeng iwang mag-isa si Noemi dito. Anong oras Hintayin ba? muna natin si Mami. Debbie, anong oras ba umalis ang mami mo? Saan bang palengke siya nagpunta? Don't worry. Okay lang na gabihin tayo. Kahit pa hanggang umaga. Pwede pa uli ako ngayon. Kahit pa 5 araw na straight na hindi kita uurungan Oo dyan, nga ano? Pinagod mo ako kahapon eh. Round 1 lang out kagad ako. Wala Pero ka. manda ka. Ano? Dahil babawi ako ngayon. Yabo. Teka muna. Gugutom na ako eh. Ano bang pwedeng merienda? Oo nga, nagugutom na nga rin ako eh. Sige, dito ka muna. Bibili lang ako ng mamimirienda natin, ha? O sige. Ayos na ayos. Mapapasabak na naman sa umaatikabong bakbakan ng alaga kong si Manoy. Kaya, lalaklak na lang akong mamaya ng energy drink. Kuya, Para tumagol... Ano yun? Kuya? Oy! Ha? Kuya? Oh, Asan ate? si ate mo? Ay, may binila lang siya sa labas. Teka muna. Bakit suot mong blouse at skirt ng ate mo? At ang kapal ng lipstick mo. Bagay ba? Ganda na ako. Ang wedding. Ngayon ko lang napansin. Ganda ng hupog ng katawan nitong si Ito Noemi. lipstick ng gamit At ang puti ng kanyang kutis. At hindi naman gano'ng halata sa kanyang mukhang pagiging mongoloid. Bagay ba? Bigla Kuya! tuloy nag-init ang aking katawan, ha? Ay! Ha? Itatanong kita eh. Eh. Tingin ka lang nga sa akin eh. Ang ganda-ganda Hindi ka mo naman kasi. sagot. Ang ganda mo. Ha? Sa katunayan nga, mas maganda ka pa sa atin. ha? Talaga? Oo. Oo naman. Gusto mo bang bigyan kita ng mas magandang blouse at skirt? Pati na rin underwear? Gusto pink. Sige, Pink? gusto Pink? yun. Oo, sige. Halika rito, sandali. Ha? Gusto kong sukatin ang size ng katawan mo. Mm. Uy. Okay ito. Tumalikod ka. Yan. Para malaman kung sukat ng balikat mo. Ay! Ano Ay. ba? Hahawak ang dibdib ko. Hindi. Inaalam ko lang ang sukat ng katawan mo. Oh. Para alam ko rin ang size na ibibigay ko sa yung blouse. Lalong-lalo na yung dobra. Aray! Oh. Bakit hindi nahawak mo dibdib ko eh? Para nga malaman ko eksakto sukat. Taka ng wedding talaga. Lalong umiinit ang katawan ko. Ba't pati dyan? Nagigigil na ako sa babaeng ito. Teka, ba't ihawak mo din yan aking ano? Bibigyan din kasi kita ng panty kaya dapat alam mo rin ang sukat ito. Ba't? Ay. Anong ibig sabihin nito? Debbie, Ate, oh! ang bilis mo naman. Saan hahantong ang tagpong ating iniwan?